mula sa patungan sa sahig hanggang sa nakapalibot na mababang umus ay may 2 siko, at ang lapad ay 1 siko. At mula sa nakapalibot na maliit na umus hanggang sa nakapalibot na malaking umus ay may 4 na siko, at ang lapad nito ay 1 siko. At ang apoyan ng altar ay 4 na siko, at mula sa apoyan ng altar at pataas ay may 4 na sungay. At ang apoyan ng altar ay may haba na 12 siko, na 12 siko ang lapad, espalado sa 4 na tagiliran nito. At ang nakapalibot na umus ay may haba na 14 na siko, na 14 na siko ang lapad sa 4 na tagiliran nito. At ang panggilid na nakapalibot doon ay kalahating siko, at ang patungan nito ay 1 siko sa palibot, at ang baitang nito ay nakaharap sa silangan. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, itong sinabi na soberanong Panginoong Yehova, itong mga batas tungkol sa altar sa araw ng paggagawa nito upang magandog ng mga buong handog na sinusunog sa ibabaw nito at magbisik ng dugo sa ibabaw nito. At ibibigay mo sa mga Levitikong saserdote na mula sa supling Lizado, yaong mga lumalapit sa akin, ang sabi ng soberanong Panginoong Yehova, upang maglingkod sa akin ang isang buyang toro na anak ng bakahan bilang handog ukol sa kasalanan. At kukuha ka ng dugo nito at ilalagay mo iyon sa 4 na sungay nito at sa 4 na panulukan ng nakapalibot na umus at sa panggilid sa palibot, at dadalisayin mo iyon mula sa kasalanan at magbabayad sana ka para roon. At kukunin mo ang buyang toro, ang handog ukol sa kasalanan, at susunugin iyon sa takdang dako sa bahay sa labas ng santuaryo. At sa ikalawang araw ay lalapit mo ang isang barakong kambing, yaong malusog bilang handog ukol sa kasalanan, at dadalisayin nila ang altar mula sa kasalanan kung paano dinalisay nila iyon mula sa kasalanan sa pamamagitan ng buyang toro. Kapag natapos mo ang pagpapadalisay mula sa kasalanan, ay lalapit mo ang isang buyang toro na anak ng bakahan, yaong malusog, at ang isang barakong tupa mula sa kawan, yaong malusog. At ilalapit mo ang mga iyon sa harap ni Yehova, at hahagisan ng mga saserdote ng asin ang mga iyon, at ihahandog ang mga iyon bilang buong handog na sinusunod para kay Yehova. Sa loob ng 7 araw ay maghahain ka ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan para sa araw na iyon. At ang isang buyang toro na anak ng bakahan at ang isang barakong tupa mula sa kawan, mga sakdal, ay hahain nila. Sa loob ng 7 araw ay magbabayad sana sila para sa altar. At lilinisin nila iyon at itatalaga. Patatapusin nila ang mga araw. At mangyayari nga na sa ika-8 araw ay pasimula noon, iahain ng mga saserdote sa ibabaw ng altar ang inyong mga buong handog na sinusunog at ang inyong mga haing pansalo-salo. At tiyak na malulugod ako sa inyo, sabi ng soberanong Panginoong Yehova. May napansin natin na maaari nating tularan sa pagbasa ng Brother Kyle, yung kumpas at paghawak na Biblia, binibigyan natin siya ng kombinasyon. Si Brother Kyle Trinidad ay ating tinignan sa Aralin ni Kapito na idiin ang pangunahing mga idiyan. Pag nasa 5 na. Ano yung dapat na gagawin sang-ayon dito sa ating akda na makinabang sa edukasyon sa ating paralan teokratiko? Paano mo kaya ibibigin yung isang bagay na babasahin mo lang? Paalala sa atin sa page 105 para makinabang ninyong tagapag